Edmond? Kumusta ka na, Ernestina? Edmond? Ako nga. Ang dali mo naman makalimot. Anong nangyari sa'yo? Ito naging parusa sa akin nang ibigin kita. Nasaan ang anak natin? Nasaan siya? Isang pisil ko lang, patay ka na. Isang sigaw ko lang, patay ka. Tagal na akong patay, Ernestina. Hindi ko alam kung nasaan ang anak mo. Pinamigay ko na. Sinungaling. Kamuha ka rin ng pamilya mo. Nabubuhay sa kasinungalingan. Akala mo sa isang sampal mo lang, sasaluhin ko ang buntot ko at magtatatakbo sa takot? 18 taong kong ginawa yan, Ernestina. Mas marami akong kayang gawin sa'yo. Ginusto ni Daddy na ipamigay ko yung bata pagkatapos kong manganak. Lalaki ang naging anak natin. Pinigay namin sa Cura Paroko ng San Carlos at nang lumipat siya ng ibang bayan, wala na ako naging balita tungkol sa anak ko. Anak natin. Hindi ka naman dating ganyan, ha? Anong ginawa nila sa'yo? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nang iwan. Hindi kita iniwan. Nilayo ka nila sa akin. Kung ganun na lang ang pagmamahal mo sa akin, bakit pinayagan mo? Ano pa ang magagawa ng isang 17 anyos laban sa isang mayor ng isang Dionisio? Pati yung lupang tinataniman ng mga magulang ko pag-aari ninyo. Pati isang krimen hindi ko naman ginawa, isinangkot inyo. Yan pa rin ba ang pinagpuputok ng butsi mo? Dahil hindi lang naman ang anak, ninakaw ninyo sa akin eh. Pati yung 18 taon ng buhay ko, ipinagkait ninyo sa akin. Walang sikretong hindi nabubunyag, Ernestina. Hahanapin ko pa rin ang anak natin. Kahit saang impyerno mo siya itago. Good night, Rosa. Carlito, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakapasok dito? Tita, wala po may ginagawang masama. Nagkikwentuhan lang kami ni Rosa Camila. Tsaka wala po siyang kasalanan. Si Tita Angie po nagpasok sa kanya dito habang nagiinuman yung mga gwardya. Carlito, dapat maintindihan mo na delikadong mahuli ka rito. May utos si Governor na huling ka't bubugin. Tita, yun lang po yung paraan para magkita kami. Sana naman maintindihan nyo. Hindi ko nga kayo pinagbabawalan, pero isipin nyo ang sarili ninyo. Halika na. Lusot kita habang lasing yung mga gwardya. Halika na. Tama na yung akapan. Diyos ko, tama na. Halika na. Rosa Camila, maiwan ka dyan. Halika na. Diyan ka lang. Magpapakasal ako sa simbahan. Seryoso ka ba? Kayo lang hindi sumeseryoso sa akin. Lucinda, alam mong galit na galit si Alberto at ang daddy mo dyan kay Nestor. Baka gusto niyang masaktan ulit. Halika nga, Lucinda. Halika. Ano ba? Hindi simpleng fashion show yung wedding, ha? At naisip mo ba kung anong sasabihin ni Daddy? Naiisip. Kaya nga gusto ko ituloy yung kasal ko sa simbahan at nang hindi siya maghatid sa akin. Are you crazy? Of course, I'm serious. Mamatay man siya sa galit o putukan ng ugat, sa pagkagulat, itutuloy ko ang kasal ko sa simbahan na hindi umaasa kahit isang kuseng mula sa kanya. You must be dreaming. Halika nga, may kukunin lang ako. Dapat nga siguro hindi mo na talaga pinasok kapag pupulitika.
Yun din ang naisip ko. Pero hindi ako pwede lumayo sa lamang ito. Kailangan linisin ko muna ang pangalan ng ating pamilya bago pa man ako gumawa ng anumang hakbang. This has been FedEx to office. Yan yung mga signed waivers ng mga nadisgrasya ng nakaraang pista. All of them signed? Well, according to you, there were more than 50 of them. Mga less than 30 lang yata yan eh. So, hindi lahat pumirma. This is gonna be a problem, you know? O, Rustina, napaaga yata ang dating mo. Sandali lang po ito, Dad, bago kayo pumunta ng Kapitolyo. Babalik din po ako ng Maynila. Mga taga San Dionisio ba sila? Bakit? Hindi ko yata sila nakakilala. Dad, ito po si Jimbert at saka si Jim. Mga tauhan po sila ni Amores at kasama ni Pamphilo during the rescue operation. Ngayon, kung ihaharap niyo po sila kay Rosa Camila, I'm sure she will recognize them. Sila po magpapatunay na kasinungalingan po ang mga sinabi ni Pamphilo. Ito naman po ang asawa ni Gandong. Magandang umaga po. Si Gandong po yung isa sa mga kidnappers namin na napaslang. Siya po makakapagpatunay na merong malaking halaga na hinawakan si Gandong noon. Kaya lang kinuha po ng mga kasamahan niya at dinukot po siya para gamitin sana na pampasira sa akin. Pero hindi rin niya akalain na pati siya ipapatayin. Ayaw kong kumausap ng mga taong sinungaling. At kapag hindi ko nagustuhan ang isasagot ninyo, tinitya ko, hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko sa inyo. So, Lucinda has the brains of a Montemayor after all. Kaya pala umalis na sila. Kayang-kaya ni Leandrong ipatigil yan kung gugustuhin niya. Ma, kasal na sila sa huwes. Palagay mo, iisipin pa to ni Papa. Kailangan makausap ko yan si Lucinda. Sa kasal mo na sila makakausap, Ma. And by the way, nakita mo na ba tong invitation? Pangalan mo lang ang nakalagay sa parent side ni Lucinda. Wala si Daddy. Oh my. At ninong sa kasal si Carlos Valiente. Totoo ba ang pinagsasabi niyo kay Ernestina? Totoo po yung gobernador. Ganito po kasi nangyari, Gobernador. Ay, hindi na kailangan. Naniniwala na ako. Dad, I have their signed affidavit. Nasa Kapitolyo na po. And I have some copies para ipadala sa opisina ni Congressman Valiente. Ako na mismo ang magdadala sa opisina ni Valiente. Gusto kong makita ang ekspresyon ng mukha niya. Meron pa po siyang kailangan panagutan. Kasi si Gandong po, kahit kidnapper namin, naawa po ako sa pamilya nila eh. Kasi may mga anak po sila, hindi naman siguro dapat pang madamay sila sa paghihirap. Arlene, Sir? set up a trust fund for the family of Gandong. Yes, Governor. Carlos, it doesn't matter kung sino ang paniniwalaan ko o hindi. Personally, maraming loopholes ang kaso ni Miss Gatchalian sa'yo. And it's your job to find out what. Pero para tulungan kita ng harapan, when in fact, I am with the governor's party. Ako naman ang mapupulaan yan. Pinuputol ba ang pagkakaibigan natin? Carlos, huwag naman ganyan. I wish kasing tapang mo ko. Siya nga pala, pupunta ka ba sa kasal ni Lucinda? Siyempre, ninong yata ako. Katulad mo. Bakit? Wala. Kasi maganda regalo ko para kay Lucinda. Pero bomba naman para kay Leandro. Asturias. Ito pa at ang pinakawalang kwentang anak ko ang sisira sa akin. May pinalalakad na kami, Gov, para malaman natin kung saan simbahan sila nagparehistro. Hindi na kailangan. Ginusto ni Lucinda yan, pues, bigay natin sa kanya. Ngayong may asawa na siya, siya na nag-alis ng apelyidong Montemayor sa pangalan niya.
Kumusta nga pala ang sexual harassment case against Valiente? Well, it's proceeding very well as planned, Gov. Good. Eh, yung mga nasaktan doon sa nakarang piyesta. Tumahimik na ho silang lahat. Please, tita, huwag niyo naman kaming tanggihan. Kailangan namin yung support ng mga taong hinahangaan namin. Lucinda, tita mo lang ako. Pero totoo po yun. Noon pa man, may paghanga na po ako sa inyo. Totoo pong galit ako kay Rosa Camila noon dahil inggit ako sa kanya. Pero wala na po yun ngayon dahil nagbago na yung pagtingin ko sa buhay. Pero noon pa po, humilihim po ako sa inyo na mahanga po talaga ako. Ano naman ang kahanga-hanga sa ginawa ko? Mas successful nga si Iluminada sa akin at ang mami mo. Hindi po kayo katulad ni Mami, magpapakababa para makuha lang yung gusto niya. Lucinda, huwag mo sabihin yan. Nanay mo pa rin yun. Bata pa po ako, nakikita ko at naririnig yung mga katatagan niyo at paninindigan niyo sa buhay. Sana pumayag na po kayo maging ninang namin, tita. Please, Tita Alicia, huwag niyo kaming tanggihan. Huwag niyo kang pababayaan ni Nestor. Ay, kakaiwalay lang natin, aalis na naman kayo. Pero iba na to, anak. Wala na tayong alalahanin pa sa kaligtasan natin. Tito, gabi na po. Mas maganda siguro kung kami na lang maghatid sa inyo. Huwag na, may susundo sa akin. Sino po? Bago kong boss. Oh, 2 araw ka nawala. Akala ko nasa San Dionisio ka. Meron lang ako inaayos dito, Mami, kaya gano'n. Anong pwedeng maayos dito na hindi kayang ayusin doon sa San Dionisio? Kaya ka nauunahan ni Amanda eh. Lusot na tayo sa kidnapping case. Magkano? Hindi na importante yun. Ang importante, lusot na tayo. Hindi itong oras ng bangayan. Tama nga si Mami, dapat magkaisa na tayo at magtulungan. Dad, tinatawag niyo daw po ako. Amanda, masyado ako nalulungkot sa ginawa ni Lucinda. Make sure everyone knows about this. Yes, Dad. Sabihan mo si Lucinda na ang remaining shares niya ay hindi na niya makukuha. Dad, I think alam na niya yun. Kasi binenta niya sa akin yung mga shares niya even before she announced her wedding. Well, good enough for me. I'm sorry. You don't have a hand in this marriage, do you? Diskarte niya po yun, Dad. Ang mami mo, sabihan mo rin na baka kunin ko na remaining shares niya. Yes, Dad. Hello? Mami? Ma, sabihin mo kay Lucinda, kailangan ibenta niya sa akin yung mga shares niya. Kung hindi, babawiin to ni Dad. I had to tell him na binenta na sa akin ni Lucinda yung shares niya. Para tumahimik to. Don't forget to tell her that. And Ma, I think it's about time that you transfer your shares to my name for your own sake. Walang kinalaman si Governor Montemayor sa statements and actions of Miss Marla Gatchalian laban ni Congressman Valiente to. Pati ba naman yun pakikialaman niya? Pupunta po ba siya sa hearing? Susubukan niya, pero he's scheduled to fly to America para pagamot ang tuhod niya. Para makaiwas na rin sa kasal ng kapatid ninyo, Miss Montemayor? Balita namin hindi imbitado si Governor sa kasal ng kapatid ninyo. Well, you know, the governor slighted, yes. Pero sino pa namang ama ang magkakagusto na mangyari sa kanila ang nangyari sa kanya? Ang totoo niyan, bago pa man dumating ang mga imbitasyon, nagdesisyon na si Governor na hindi siya dadalo sa kasal. Bakit pinayagan pa ni Governor na ituloy ang kasal? Alam nyo, katulad ng unang tanong nyo, okay, about Miss Marla Gatchalian and Congressman Valiente, eh hindi na saklaw ng governor yung mga bagay na yan. Masahal na kung tungkol sa puso o pag-ibig ng mga anak niya.
May pupunta ba sa ibang pamilya? Siyempre naman. Now, gentlemen and ladies, kung we have to rush now. Attorney Amanda Montemayor and myself to the Capitol. And I have a wedding to attend, so sa Maynila na lang kayo magpag-coordinate sa akin. Okay? Thank you very much. Thank you. Kung hindi langawin ang kasal ng magaling mong kapatid. Kahit na may invitation tayo, kahit na hindi tayo pigilan ng daddy nyo, hindi ako pupunta doon. Ano ako, sira? Pero gusto ko sana pumunta eh. Gusto mo ba magalit sa'yo si Daddy? Hindi. Gusto ko lang pumunta sa kasal na wala namang patutunguhan. Magpapadala ako ng regalo. Mula sa unang pamilya ng Montemayor. Alam mo, kinakabahan pa rin ako eh. Bakit hindi kaya tayo humingi ng tulong sa kapatid mo? Alam mo, doon na siya nagtatrabaho kay Daddy. Kung ano yung malaman niya, tsak na malalaman din ni Daddy. Laki pa rin ang galit mo sa kapatid mo. Pare-pareho sila. Ikaw nga pala, Nestor. Ano nga pala galit mo sa pamilya namin? Press daw ho, Dad eh. Gusto kayong kuhanan ng interview dahil daw dun sa sexual harassment laban sa inyo. Ba't ninyo ako pinakausap? Mas maayos na yung kami dalawa ng anak mong humarap sa kanila para sabihin na hindi kami naniniwala doon sa mga binibintang sa'yo ng gatsalya na yon. Dad, nahihirapan na rin po ako. Mag-isip-isip ka na, Carlos. Para sa amin. Carlito, bilisan nyo lang ha. Buti lang nakapusit kami sa mga bodyguards. Sinabi ko na may binili kami. Salamat, Kuya Emil. Bilisan nyo ha. Wala sa kabila. O bakit? Ako pinayagan pumunta dun sa kasal ni Ate Lucinda. Dito, baka doon na daw ako tumira sa San Dionisio. Susunduin daw ako dito sa bahay sa Maynila.